Hello, 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 hello. Welcome back sa ating channel, mga Itachi Warrior. In today's video, babalikan natin ang isa sa mga online lending platform na tinawag nating legit last year. So, parang ang tagal na natin hindi na-update itong online lending na Itachi One. So, kaya naman parang isang taon na siyang hindi natin siya na-update. So, kumusta na ang Cash Express, Team Marcos? O may balita ka ba sa Cash Express kung nagzi-0% pa rin ba siya for the first 7 days? Aalamin natin yan bago ang lahat. Oh, wait, sandali. Huwag kang lilipat. Huwag ka muna mag-skip. O, panoorin mo muna to, mag-subscribe ka muna, click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganito mga video review, kayong unang madjajambunan. Taray! Okay, yes, eto balikan nga natin si Cash Express kasi nga, nag-try akong mag-japlay. Okay, may mga napansin talaga akong pagbabago. O, diba? Mga major changes ba Itachi Warrior? Taray! So anyways, talagang jutang na Akira. Well, try ko lang naman para makita natin kung anong update ng mimang Cash Express na Itachi Warrior. So alam naman natin na ang Cash Express ay legit when it comes to registration. Kasi nga, when I say registration, they are SEC registered. Okay, may SEC registration sila. And then, they are also accredited by the CIC as accessing entity, mga mima. So, as you can see naman, nasa listahan siya, operating siya as Cash Express Philippines Incorporated. O, antari, diba? So, as you can see, diba? Kaya nasabi nating legit siya. Okay, so ano pa yung mga pamantayan na masasabi nating legit ang isang online lending platform? First, of course, kailangan mong himay-himayin at i-check talaga ng bonggang-bongga ang pa-interest, kung magkano yung pinapatong nila. Hindi yung patong-patong na ito. Hindi yung pagpatong dito sa kami. Hindi yung pinapatong nilang interest, charges, kung may mga other fees pa ba, kung malaki ba ite, or talagang within the cap siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so yan ang alamin natin. So kaya natin nasasabing legit because may mga basehan naman, di ba? Pero this time, we need to make sure talaga na yung mga ina-applyan ninyo is talagang masasabi ng legit on your own experience and own research na din. Okay, so etong si Cash Express, kung natatandaan nyo, meron tayong video dito. So you can watch the video. I'm gonna put the link here. And then balikan nyo tong video na to kapag napanood nyo na yung previous. Anyway, so nag-try nga ako mag-apply. So anong nangyari, Team Marcos, sa application mo? Na-reject ka ba? Na-approve ka na ba agad? So yun ang aalamin natin. But before that, sandali. Okay, ipapakita natin yung pinaka-homepage ni Cash Express. Kasi ako hindi ko na kinailangan. Ang kagandaan kasi ng Cash Express, kahit meron ba silang app, hindi ko na kinailangan mag-download ng application sa Play Store or App Store because meron naman siyang website. So, rumekta na agad ako sa website nila na cash-express.ph, okay? So, meaning, mas convenient sa akin kasi hindi ko na kailangan mag-download at saka magsayang ng storage sa aking phone by downloading the app. And of course, marami pang hinihingi. Kung napapansin nyo sa mga dina-download nating mga online lending app sa ating mga ka-cellphone, hindi ba? May mga hinihinging permissions, sometimes yung mga jabosadong ola, di ba? Mostly ng mga jabosadong ola, hindi ba? May mga hinihinging mga ganyang permissions. Kahit hindi mga online lending, o diba, kahit yung mga mga social, finance, or mga kung anik-atik ng mga apps, may mga permissions silang hinihingi. At hindi nawawala dyan yung location and contacts, hindi ba? Well, dito sa Cash Express, you can download naman yung app nila, but I prefer to use the website dahil nga, hindi ko na kailangan mag-download at mag-grant ng mga permissions na yan for safety reasons na rin. Okay. Anyways, may kanya-kanya naman tayong trip sa buhay, hindi ba? Ng pagjujutang. Okay, anyways. So, ito na nga, Cash Express, as you can see, diba? Ganyan yung kanyang itsura sa website. So, parang same pa rin siya nung last update natin. So, ang kanyang loan amount data is minimum of 1,000 pesos. And then, ang kanyang maximum is 20,000 pesos pala. Okay, Antara. So, well, from 1,000 to 10,000 pesos, that's for first-time jutangeras. Okay? So, kapag lumagpas ka ng 10,000 to
20,000 pesos, meaning you are a repeat customer na. Talagang binabalik-balikan mo ng jumutang-jutang yun sa Cash Express. Okay. Anyway, so as you can see, ayan yung kanyang homepage. And then, fast, easy, and convenient naman talaga siya. Based on my experience, ha. Quick approval siya within 5 minutes. That's true. Okay, kasi try ko yan. Me, myself, and I. So, yan ang pruweba. And then, yun nga, up to 20,000 ang pwedeng majutang kapag maswerte kang repeat customer. You only need one document. For first-time jutangeras, kailangan mo lang isang document. That's the valid ID. Okay. Based on my experience, because I have an existing account already, I didn't have to provide, or submit another document. Or ulitin na naman yung process ng pagjutang ko nung unang salpak ko pa lang sa Cash Express. So, hindi na nila hiningi, tita, yung valid ID ko. Kasi meron naman na silang record ng aking ka-impormasyonan. So, ang ginawa ko lang talaga is nag-login ako and then, ayun, chinukchak ko na talaga yun. Pagjujuta. Okay, anyway, ito yung kanyang interest rate. Okay, as you can see, they have a minimum of 0% interest and a maximum of 1.99%. Per day interest yan. Okay, per day yan. Okay, yung 0% interest nandito pa rin siya for the first 7 days. Kung ikaw ay jujutang ng terms mo is every 7 days ang pipiliin mo. 0% for the first 7 days. Kapag lumagpas ka na ng 7 days, hindi mo nabayaran yung first term mo na 7 days, doon na papasok. Doon na mag-a-apply yung 1.99% na interest per day, Mima. Ang ginawa ko, naglagin ako kasi may existing account na ako and then, syempre, chinuktak ko na yung password and everything. And then, guess what? Hindi ako hiningan ng OTP or whatever for security reasons. Walang mga code na sinend sa aking email just to verify that it's me who is logging in to my account. Walang ganar. I'm not sure why. So, sana ganun ang gawin ng Cash Express, di ba? Na lagyan naman ng additional layer protection kapag naglalagin na yung mga may existing account. Baka naman, hindi ba? Parang kayo na yata nahuhuli Cash Express. So baka pwedeng batuhin nyo naman kami ng OTP or code dyan via email man lang para safe na safe talaga ang aming impormasyon. Okay, so pag tsuktsak ko, pag lagin ko, tita, umungad na ang confirmation of conditions. May pag-ganar. So ibig sabihin, dito ko na tsuktsakin yung amount na aking jujutangin. So, ang sabi ni Tetchi, so as you can see, 1,000 ang minimum and then 20,000 ang maximum. So, naka-default na yun yung 10,000. And then, napapansin nyo, meron din siyang 7 days na frequency of payment. Okay, frequency of payment, so ibig sabihin, kung 7 days ang pinili mo, every 7 days mo siyang babayaran. Okay? And then, in 14 days naman, 14 days mo din siyang babayaran. So, that's the frequency, ha? And then, so, if you choose the 7 days, eto na, 0% yung kanyang interests. So, as you can see, 10,000 yung loan amount, and then 0 pesos ang kanyang first payment date. So, that's the interest, I guess. And then, nandito na rin yung aking disbursement method, which is my bank account. So, nakalista na rin yun. Nakaready na, tita. Kumbaga, may record na nga ako kay Cash Express. So, yun na. And then, dito sa baba, as you can see, may show loan details. So, kung gusto mo i-break down yung payment terms mo, you click on the show loan details. O, diba? So, ito na yung magiging itsura. So, as you can see, diba, ang pinili ko is 7 days na frequency of payment. So, 0% siya per day. So, walang interest talaga. For the first 7 days lang. Today is June 27. So, ang aking magiging first payment date is going to be in July 11. Diba? July 11. So, that's 7 days. 7 days frequency. So, if you are going to use the loan now for more than 7 days, doon na papatak yung 1.99% na interest per day. Okay, so kung gusto mong pahabain yung loan mo, tita, kung pwede naman, actually hanggang 182 days yan, yung loan nila. So very flexible siya when it comes to terms of payments, but you really need to make sure na kaya yung bayaran every 7 days. Because pumapatong yung interest per day. 1.99%, tita, ha? Hindi biro ang 1.99% per day. And that's really beyond
the cap of Bangko Sentral ng Pilipinas and SEC. So pag 10,000 below ang inyong ginujutang, ang nominal interest rate per month is 6%. Okay, 6% ang nominal interest rate na ayon sa Memorandum Circular ng SEC, alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas cap on interest rate. So basahin niyo yung Memorandum Circular na yan para malaman nyo. So, malaki siya. Okay, mataas siya. Sobrang taas niya, 1.99% per day. Diba? Nakakaloka. So, you really need to think about kapag jumutang kayo dito kay Cash Express. Papahabain nyo ba yung terms of payment nyo or just take advantage of the 7 days 0% interest? So, mamili kayo. But for me, I will choose the 7 days because it's 0%. Di ba wala akong babayan na interest? Okay, so yun na nga. Nakita nyo na yung breakdown. And then, I decided to choose the 14 days, tita. 14 days ang napili ko, hindi 7 days. Kasi nga, I was trying to play on the website kung ano yung magiging expectation ko kapag 14 days ang aking nakuha. So, ganito naman siya kapag 14 days, doon na. Doon napapatong yung interest mo. Okay, na 1.99% kasi hindi na siya 0% for the first 7 days. Yung terms of payment mo, yung frequency of payment mo is 14 days. So, 1.99% is applied on the daily interests. Ang taas, hindi ba? So, ganito yung breakdown niya. Actually, 1% pa nga ito eh. 1% lang per day yung interest na binigay sa akin. Depende siguro sa inyo. Kasi yung sa akin na binigay 1% per day kapag 14 days ang pinili ko. And then kapag nag-over ako ng 14 days, kunwari lumagpas ako 15 days, di ba? Hindi ko nabayaran yung jutang ko within 14 days. So, papatak naman yung 1.99% sa ika-15th day na. So, kapag nag-decide ako na pahabain, 1.99% yung kanyang daily interest. So, ang laki talaga. So, this is the breakdown. So, 14 days. So, June 27 ngayon. So, July 29. So, July 25 ang aking magiging first payment date with that 14 days na payment frequency. And so on and so forth kapag pinahaba ko ng pinahaba. No, I'm sorry. It's July 11 yung magiging first payment date ko for the 14 days payment frequency. And then, dun sa first payment date ko naman dun sa 7 days na payment frequency. Sinabi ko kanina, July 11 yung first payment date. I'm sorry. Nagkamali ako dun. So, ang magiging first payment date mo kapag 7 days yung payment frequency na pinili mo is going to be July 4. Kasi nga 7 days. Ngayon, pag 14 days, yung payment frequency, it's gonna be July 11 yung first payment date ko. So, depende kung kailan kayo nag-a-apply. So, bilangin nyo na lang. 7 days or 14 days. Ganun. And then, syempre, sinubukan kong jutangan. And then, eto na may mga pa-signing of loan agreement na. Ito yung kagandahan ni Cash Express kasi very detailed. Ibibigay niya sa'yo, ilalatag niya lahat sa'yo ng dokumento, ng kompleto. Nandun na yung details ng yung loans, like your personal information, and then yung interest, yung i-charge nila sa'yo. So, ganun. Tapos may i-check ka pa doon. Naka-check na. May checkbox dyan. Naka-default na yan, tita. So, sabi niya dito, by clicking the sign button, I agree with the conditions set in the loan agreement and the possible change in the approved loan amount. After verification procedure, I understand I will automatically receive the approved loan amount to my provided bank account or e-wallet account immediately after approval of my loan application. I can cancel the loan application by transferring the received loan amount back to Cash Express within 24 hours from being credited to my account. I accept the approved loan amount if I fail to return the money to Cash Express within 24 hours. So, meron tayong panahon para i-cancel, tita, at ibalik yung perang dinisburse sa atin kapag ayaw natin siya at hindi yun yung ina-applyan natin, tita. So, that's a good thing about Cash Express. Once you sign this, tapos nag-agree ka dyan sa terms na yan, pakak, hintayin mo na agad yung approval. Kasi last time, tita, hindi ka i-approve agad. Makakatanggap ka ng text kung tatanggapin mo
yung loan na na-approve sa'yo, may ganon. So, yan yung isa sa mga nabago. Okay? Isa sa mga nabago. Kasi last time, hindi ba? Last year, if I'm not mistaken, kapag nag-sign in kayo, parang may titik kang ganon, check ka din dyan, may i-check kang ganon. So, may panahon ka para i-review yung loan details mo. Hintayin mo yung text kung gugustuhin mo yung loan na approve amount, and then, if yes, may link silang binibigay, hindi ba? Para i-accept mo yung loan amount. Ngayon, to nabago na. So, rekta na, automatic na. Kapag na-sign mo na yan, papasok na agad sa sistema nila. So, yun yung nangyari sa akin. So, sinign ko na yan, and then binasa-basa ko kasi kailangan basahin mo yung, diba, loan details. Ayan na, sinubmit ko na yung sign. Hey, so thank you. Your application has been accepted, sabi niya. We're currently reviewing your application. Please expect a call in case we need to verify some information. In my case, hindi na ako tinawagan kasi nga, wala naman na kailangang i-verify sa aking impormasyon. But nagtataka ako kasi nga yung address ko na nasa account ko sa Cash Express is my old address. Hindi ba? Syempre, lumipat na tayo ng bahay. So, hindi ba lang ako tinawagan for some reason ni Cash Express para i-verify yung address ko kung ito ba yung latest address ko or not. Hindi ba lang ako ginanon? Diba? Baka naman, Cash Express. I-verify nyo naman. Talungin nyo naman ako kung updated yung aking information. Kasi nga, wala akong way to update my address sa aking account. Diba? So, I was expecting a call, actually, para ma-verify yung address. Pero, wala. Kaya na, so, nung pag-antay ko rin, refresh ko yan, yung page na yan, tita. And, mga siguro within 5 minutes talaga, tita, mayroon na. Chinek ko yung BPI ko. Sa BPI account, may na-credit na 2,000. 2,000! May na-credit na. Hindi ko alam kung sino nag-credit. Pero, dun sa transaction ko sa BPI online banking ko, na-check 2,000. Yung in-applyan ko, tita, is 10,000. Sabi ko, hala, 2,000 lang yung na-approve. Ano ba naman yan? Napakaripod naman, 10,000 yung in-applyan ko. Sabi ko. So, anyways, ibabalik ko yan. Kasi we have, chance to cancel, hindi ba? Now, pag-check ko, refresh ko ulit yung account ko. Sabi niya, congratulations, loan has been approved. Nauna pa yung pag-credit. Pag-disburse ng loan. Kesa dyan sa, pa-congratulations na yan. Anyways, so, nakatanggap din ako ng text. May delay yung text. So, your loan amount of 2,000 under agreement Kinambular is successfully deposited. So, ayan na. Chinek ko na yung loan details. Nandun na. Nagpakita na lahat ng, ka-informasyon na. So, as you can see, 2,000 yung na-approve, tita. So, ang full payment is maging 2,529. Imagine. 529, diba, yung kaltas or yung patong. Okay? Nakuha ko naman ang buo, in fairness, ang Cash Express. Buo naman. Processing fee. Meron silang processing fee and DST, which is 200 pesos, Mima. So, and then, SMS info fee, may pag-ganun pa sila. 49 pesos. Yung pag-text nga lang, may charge pa talaga. Yung pag-text pa nila sa akin, may charge. Pwede nyo naman i-turn off yun. Meron dun. Before you sign in, hindi ba? Before you apply, meron doon. May radio button doon. To turn off mo lang. Okay, para hindi ka siguro ma-charge. And then, interest niya, 280. Kasi nga 14 days yung pinili ko. Oh, hindi siya 0%. Kung 7 days yan, 0%. Pero 14 days yung pinili ko. Kaya may charge na interest. 280, Mima. Okay, so that's 20 pesos per day. Oo. Kung susumahin mo, 20 pesos per day for 14 days. And yan, 280 pesos ang total interest. So, principal amount, 2,000. So, yun yung total amount is 2,529 ang aking babayaran. Sabi, kailangan ko ibalik ito. So, ibabalik ko siya. Yun ang gagawin ko. Babalik natin siya. Okay, napansin ko pa sa Cash Express, meron silang tinatawag na parang custom repayment. So, kung baga, ito yung minimum payment na pwede mong bayaran kung hindi mo kayang bayaran ng buo. Hindi ba? May pa ganun siya. So, may 809 pesos ang minimum kung hindi mo kayang bayaran yung Pero, I'm not advising everyone na magbayad ng minimum. Kung ganito lang din ang amount na i-approve sa inyo. Oo, no. Diba?
X tayo dyan. So, bayaran mo ng buo para hindi ka ma-charge ng interest. Kasi nga, everyday may interest. So, sayang din yun. Okay? So, I hope marami kayong natutunan sa video na Itechua at sa update ng Cash Express. If you have any suggestions or comments or mga pwedeng i-share about sa pagyutang-yutang sa Cash Express, baka naman, pa-comment below mga Mima. And sa lahat ng mga baguhan sa ating channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell. For every time magkakaroon tayo ng ganitong video, kayo unang machuchok. Tsakat! Charot! Anyways, thank you so much and be responsible. Jutangeras. Ibabalik ko na to. Sandali, ibabalik ko na to. Oo. I-update ko kayo kung naibalik ko na yung, yung pera kay Cash Express. Kasi, kanina ko lang in-apply to. So, within 24 hours, diba? Ibabalik natin yung buo. Yung ginutang na. Ibabalik ko, papakita ko na i-update ko na kayo, ha? Bye!